Pwede po pa-explain ang implant po. Okay, ito try ko po explain to the best knowledge that I can. Yan. But of course, kailangan nyo pong magpa-consult sa dentist muna. Because, yan po, nurse lang po ako, hindi po ako dentist. Okay? Ito pong video na ito is part of dental health awareness lamang. And always, always, always consult with your dentist. If gusto nyo magpa-consult sa clinic namin, then you can go freely po. Ito po yung number ng clinic namin. Pwede po kayo magpa-book ng appointment for consultation. Okay, so yes, about po sa implant. Implant is one of the option po para maging replacement ng missing or nawawalang ipin. So, ito, nawawalan siya ng ipin. Yung ibang patient po gusto nila magpa-postizo, magpa-bridge. Ayan, may iba po gusto po, like if you have the budget, ayan, gusto po ng implant. Ayan po yung implant. Ganyan po yung tsura niya. Okay? So, itatanim po yan. Surgically po, ginagawa po yan. Itatanim po yan sa loob ng inyong bone, sa inyong jawbone, to serve as a root. Ayan, di ba yung ngipin may roots? Ito po mga roots yan. So, ito po yung titanium. Ayan, magsaserve siya as roots. Hello! Okay, sorry for the interruption. Ayun, as a root, sabi ko, di ba? Serve siya as a root. And then, after nun, lalagyan po nung parang metal ulit. And, i-screw po yan. Ayan, i-screw po yan. Ayan po siya. Ganyan po yung pinaka-simpleng explanation ng implant. Pero, syempre, may mga factors po na i-consider yung surgeon. Yes, surgeon po ang titingin at gagawa ng inyong implant. So, may mga factors po na i-consider bago po kayo malagyan ng implant. Pero una po sa lahat, kailangan po ng surgeon ng panoramic x-ray. Ganito po yung tsura ng panoramic x-ray. Wait, papakita ko po. Okay, ganyan po yung tsura ng panoramic x-ray. Ayan, makikita po lahat ng ngipin ninyo, yung jaw ninyo, yung bone, yung sinus, lahat po dyan. So, yun. First na i-consider ng surgeon is yung health status nyo, or kung meron po kayong mga existing na mga sakit, most probably ang pinaka-concern po ng surgeon is kung may mga bleeding disorder kayo, kung hypertensive kayo, ganyan po. And then, after po nun, i-consider din po yung bone, kung enough pa po yung bone na paglalagyan ng ngipin. So, ng implant. So, di ba, pag matagal na po kayong walang ngipin, nag-shrink na po yung bone ninyo. So, kailangan po ng enough bone para may kakapitan po yung implant. Yan. And then, after po nun, i-check din po yung sinus. Ay, makikita nyo po sa x-ray, ito. Yung parang sinulid dyan, ganyan. Sinus po yan. Kung malapit, kung bumaba na po or mababa na po yung sinus ninyo, ayan, i-consider din po yan. So, another additional cost po para po sa mga procedure na yan. If, for example, hindi enough yung bone nyo, malapit po sa sinus, ayan, may additional cost po yan. So, and then, after po nun, yung space. Enough ba yung space na paglalagay ng implant? Dahil pag natagalan po kayong hindi nagpalagay ng ipin dun sa nawawala ninyo, may tendency po na yung mga adjacent ng ngipin na katabi niya is i-close po yung space. Kasi yun po yung mechanism ng ngipin, na once nawalan po ng ngipin, yung mga katabi po niya is kino-close po yung gap na po na yun. Kung may domino effect siya. So, pag nawalan po kayo ng ngipin, huwag niyo po pabayaang wala lang po. Kailangan may replacement po kayo. Kung hindi niyo po mapalagyan ng implant, ng bridge, ipapustiso niyo po muna. Okay? So, yun po. Yung 4 na factors na nabanggit ko, kung okay po lahat yun, then mailalagay po agad yung implant ninyo. And after mailagay po yung implant, ganito po yung tsura na magiging x-ray. Wait, papakita. Kita nyo? May implant na si kabayan. Actually, pasyente po namin yan. Yan po yung tsura ng implant niya. So, ayaw na niya magpustiso sa harapan. Okay? So, pag okay po lahat yun, nabanggit kong factors na yun, pag okay po yung lahat, then after 2 months po, maikakabit, or 2 or 3 months, maikakabit na po yung inyong implant crown. Parang ganito po yung tsura nung sa kabayan natin. Ayan. Ayan. After 2 months or 3, babalik po siya sa amin para sukatan po. So, ganyan po yung itsura niya. Ayan. And then, susukatan na po namin siya. And then, after 10 days, may ilalagay na po yung implant crown niya. So, hindi pa siya bumabalik. Pag nailagay na yung implant crown niya, baka i-share ko na lang rin sa inyo next time. So, balikan po natin yung tungkol sa sinabi kong bone. Yung pag hindi po enough yung bone bago yung implant, so, kakailangan po na mag-bone graft. So, maghihintay po kayo ng 6 months. Pag na-bone graft kayo, dun pa lang po mailalagay yung implant. So, pag nailagay yung implant, another 3 months. So, 9 months po lahat. Yung bone po is synthetic. Yun po yung ilalagay sa inyo. Makikita po yan sa x-ray ninyo kung hindi enough yung bone. And clinically rin makikita ng surgeon. And sometimes, nagre-request po ng CBCT or 3D na x-ray. Okay? Kung yung sinus nyo naman, ito, yan, pag masyadong mababa,
Then, yun, kailangan ulit i-sinus lift yan. So, another payment, another procedure, another waiting po. Maghihintay na naman po kayo. Mas matagal po yung process ng paglagay ng implant. Okay? So, yun po. Kung yung space naman yung problema, yan, may ibang doktor pinapa-braces po para magkaroon ng space, para mahatak po ulit at magkaroon ng space. Pero matatagalan na naman. So, yun po. Marami pong dapat i-consider para ma-implant po kayo. Pero pag okay po ang lahat, okay po lahat yung nabanggit ko, yun, mga 2 to 3 months po, may ikakabit po yung implant ninyo. So, medyo bagulo ba? Pero I hope po na ipaintindi ko po and explain ko po na maayos sa inyo kung paano nga po yung process ng pagpapa-implant. So, yun po. I hope nakatulong po ako. Thank you and have a good day. And if you want po na magpa-appointment po sa clinic namin, tawagan nyo lang po yung number na yan. Ayan, pwede po kayo magpa-book ng consultation because consultation and x-ray is a must. Ayan po. Okay, have a nice day. Thank you and God bless.